Magandang araw, mga kapatid at mga kababayan. Saan mang dako kayo ng mundo naroon ngayon. Salamat sa pagpapatuloy nyo sa akin sa inyong tahanan at sa inyong mga pintuan. This is EJ Morse once again. At para doon sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please do subscribe. Please hit the notification bell as well. And the like button. And kindly share this video later on. Ang pagtutuunan natin ng pansin ngayon ay tungkol dito sa isang babaeng masyadong entitled. Feeling niya talagang nasa rurok na siya na tagumpay. Na mukhang hindi na siya matitinag sa kanyang kinatatayuan. Para bang naadudo na siya sa peak ng tagumpay na hindi na kailanman bababa. Pero alam naman natin, lahat ng nagmamalaki, lahat ng nagpapakataas ay later on ibababa. So, reminders, kailangan lagi po tayong humble. Anumang meron tayo sa buhay, let us always be humble. Sapagkat yan po ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon Diyos. Na pwede niyang bawiin anytime. Huwag po tayo masyado magyabang. At masakit yan pagka binawi sa atin. Doon naman sa mga nasa baba, stay humble lalo at stay happy with what you have. Sapagkat yan din po ang pinagkaloob sa atin ng Diyos, tanggapin din po natin ng maluwag sa kalooban. We can achieve our own happiness by choosing happiness. Ang happiness po, ang kasiyahan ng tao ay depende rin sa pag-iisip at pagtanggap ng isang tao. Kung ano meron tayo, maging masaya tayo at magiging masaya tayo. Sabi nga nila, life is what you make it. Life is a choice. If you choose to be happy, you will be happy. If you choose to be sad, you will be sad. So, tanggapin natin kung ano meron tayo. Now, getting back to that woman na sinasabi ko, sa babaeng sinasabi ko na feeling masyadong napakataas, masyadong entitled. Yan po ay walang iba kundi si Maharlika. Yun po. Naobserbahan kasi natin na itong si Maharlika, parang wala na siyang iginagalang kundi yung kanyang sariling opinyon. Wala na siyang iginagalang kundi yung kanyang paniniwala. Hindi ko alam kung may mga tao pang nasa likuran niya na yun lamang ang kanyang pinaniniwalaan at kanyang ginagalang. Meron naman siguro. Pero ang punto rito, wag po tayo masyadong feeling entitled. Wag po tayong masyadong feeling napakataas. Dahil pag ibinaba tayo ng Diyos, lagapak. Hindi na tama na kahit na imbento gagawin mo, masabi mo lang, masaktan mo lang ang isang tao na gusto mong saktan. And probably, mapabagsak mo yung gobyerno gusto mo pabagsakin. Na imposible naman. Insulto sa ating mga pulis, sa ating mga military,
na manduhan ninyo, manduhan mo, turuan nyo ng gagawin dahil meron kayong pinalalabas na ginagawang pagkakamali nung nakaupong presidente, si PBBM. Masyadong yung iniinsulto ang pag-uutak, pag-iisip ng mga sundalo at ng mga pulis. Mababalik tuloy ako doon na naman sa nilabas niyong video na pulburon. Although mas maganda yung pulburon video yung nilabas ko. Mas masaya yon. Yung pulburon ninyo nakakalungkot. Dahil pinaghirapan nyo, ang tagal nyong inimbento, ang tagal nyong dinesign, ang tagal nyong pinag-usapan, ginastosan ninyo, nagpunta pa si Rocky sa Amerika, pero ano itsura ng lumabas? Isang taong namamanas. Galit pa kayo nung pinagko-compare yung tenga. Saan nyo gusto i-compare? Bagay ka, hindi i-compare yung tenga, talaga namang hindi rin si PBBM yun eh. Hindi po ako diehard hindi ako diehard ni PBBM. Ang pinaninindigan ko lang, ang sabi ko nga, kahit si Duterte, nung umupo yan, I gave him the benefit of the doubt. Pag meron po tayong nakaupo sa gobyerno, respetuhin natin. Hayaan nating matapos ang termino. Bigyan natin ng tsansa dahil hinalal siya ng karamihan ng majority ng taong bayan ng Pilipinas. Kasi, pag ginawa ninyo ng issue, ginawa ng masasamang kwento, lumalabas lang talaga na gusto nyong bumaba ang tao, gusto nyo matanggal sa pwesto at meron kayong gustong iupo. Ganun lumalabas yun. Kasi wala naman talaga iba akong maisip na dahilan na mag-e-effort kayo ng katakot-takot, mag-e-effort kayo ng sobra-sobra, gagastos kayo ng pagkalaki-laki, at pag-iisipan ninyo, maggagawa kayo ng mga kwento para lang siraan. So, ibig sabihin yan, ang purpose ninyo talaga, pahinain ng gobyerno, in my own humble analysis, na talaga naman yun din ang lumalabas, pahinain ng gobyerno at meron kayong gustong paupuin. At ano ang kadahilanan? Kasi meron kayong mga interes na gustong protektahan. Wala ako ibang maisip na dahilan kundi ganun. Otherwise, irerespeto nyo ang konstitusyon, irerespeto nyo yung taong nakaupo na hinalal ng majority ng mga Pilipino. Pero yung ginagawa ninyo, obvious na obvious, meron kayong gustong paupuin at meron kayong gustong protektahan na mga personal interest. Ganun po lumalabas yun. Matay ko mang isipin, matay ko mang i-analyze bakit, anong dahilan na kung saan sa akin nagpupunta para mag-rally, mag-effort kayo, kahit na yung dating presidente napakahina na, at later on nga hindi na sumasama rin dahil sa siguro, unang-una nakikita niya kulang sa suporta. Pangalawa, mahina na rin talaga siya. Kaya nga, dapat tigilan na natin yan. Pero yun nga, babalik ako dun sa pulburon ninyo, na mas maganda pa pulburon video ko. Pang grade 1 ko eh. Masyadong childish. Masyadong pambata ang banat ninyo dun. Talaga po, nakakawalang respeto sa inyo. Matatalino pa naman kayo. Gagawa kayo ng ganung video? Nasa tingin ninyo ilulusot? Nasa tingin nyo makukuha nyo suporta ng military tsaka ng mga pulis dahil medyo hawig? Ganun ba kahina ang mga sundalo at mga pulis natin? Ganun ba sila kabobo? Insulto po masyado yan. Kaya nga sabi ko,
tigilan na ninyo na ito, lalo na itong si Maharlika. Tigilan mo na Maharlika. Dahil akala mo, wala ka nang, hindi ka nabababa dyan sa kinakatayuan mo. Siguro akala mo walang kaubusan ng pera mo. Katulad niyan, ilan na nag-file ang demanda sa'yo? 3 na dyan sa US. Si Captain Ying, dinimanda ka rin dito sa Pilipinas. So kahit saan ka pumunta ka Amerika, umuwi ka ng Pilipinas, yari ka. Ang problema lang, sa US hindi pa siya criminalize. Ang naging kaso sa'yo dyan, tinatawag nila, hindi dito sa ano kasi, sa Pilipinas, criminal case yan. Sa US, defamation, hindi siya criminal. Ang problema lang, malaki ang pwede silang mag-demand ng malaking multa. $2 million nga yata ang hinihingi ng isang si Puy. At yung iyong parang motion to quash na final na-deny. So tuloy ang kaso. Yan ang napapala mo. Masyado ka entitled. Tigilan po natin yung mga ganyang klaseng attitude. Wala pong mararating yan. Wag tayo masyadong mayabang. Pinagkaloob sa atin ng Diyos yan. Kung anong meron ka sa ngayon, bigay ng Diyos yan. Pag ipinagyabang mo yan, babawiin sa iyan. Katulad nga rito kay Maharlika, mukhang paglalagyan ka Maharlika. Hindi biro-biro yung pinasok mong kaso. Kung may mga supporters ka man, iiwanan ka na sa ere niyan. Dahil ayaw niya madamay. Hindi yan papayag na mahila ka pa baba kasama sila. So sorry ka na lang. Yan ang problema mo. Sobrang pagmamataas mo. Sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo. Sobrang pagiging entitled mo. Feeling entitled. Akala nyo walang katapusan yan. Yung pangbabastos, walang puwang yan sa mundo ng mga taong edukado. Walang masama i-criticize mo gobyerno. Walang masama pag mayroong ginagawang hindi tama ang gobyerno, sabihan pa, i-criticize nyo. Mas maganda pa nga yan, maging constructive criticism. Pero ang ginagawa ninyo, paninira hindi siya criticism. Iba ang intensyon ninyo. Kasi nananawagan pa kayo sa pulis, nananawagan kayo sa mga military. So, ang intensyon nyo talaga, pababain at magpaupo kayo ng sarili ng gusto nyong presidente. Paano na lang yung ating konstitusyon? Dapat respeto natin yan. Meron tayong proseso sa pagloklok ng tao dyan sa ating presidente, dyan sa Malacanang. Hindi yung babarsuhin nyo, hindi yung dahil merong kayong leader na nagmamando sa inyo na ito gawin natin, pahinain natin yan, siraan yan, akala nyo magtatagumpay na kayo. Actually, talagang ako, insulto ko masyado para sa mga militar at sa mga pulis dahil sa mga pinagkagawa ninyo. Hindi nyo alam kung gaano katatalino yung ating mga opisyal. Marami na rin ako ng kaibigan opisyal, matatalino. Whether graduate ng PMA yan o hindi, marami tayong matatalinong opisyal. Hindi nyo kayang utuin. Problema lang, siyempre, ang iba rin dyan, natutokso. Hindi perpekto. Marami rin opisyal natutokso sa material na bagay. Hindi lahat. Pero meron. At meron din na siguro may pailan-ilan, mangilan-ngilan na pwedeng maging blind follower. Pero karamihan dyan, hindi. Mostly, nasisilaw din sa, kaya pumapanig sa isang grupo ay dahil na rin sa material na bagay.
Pero sabi ko nga, minority yan. Majority ng ating mga opisyal, ating mga pulis at mga militar, matatalino at mga professional. Hindi laughter, dapat ito. Ang ating mga opisyal, ang ating mga militar, ang ating mga pulis, karamihan dyan, mga professional at matatalino. Yun. Ngayon, eto na naman sila. May bago na naman silang palabas. Hindi pa nadala na marami nang pumapasok na demanda kay Maharlika. Ito na naman ang isa inilabas nila. Si Cathy Binag. Miss Cathy Binag, ingat ka. Huwag ka masyadong paggamit. Pagkaya nagkagipitan na, nagkaroon na ng mga repercussion na hindi maganda, baka maiwan ka sa ere. Huwag ka masyado papaniwala sa mga tao na sa tingin mo ay makakatulong sa'yo. Pero nasa maling side. They are in the wrong side of the fence. Delikado po yan. Doon po tayo sa truth. Doon po tayo sa katotohanan. Dahil ang katotohanan, kahit saan ka makarating, totoo yan. Kahit saan ka magpunta, ang totoo, totoo. Walang makakahadlang dyan, walang makakabali dyan, basta yan na totoo. Pag kumampi ka sa totoo, wala kang ikakatakot, makakatulog ka na mahimbing, kahit pag balik ta rin ang tanong sa'yo, hindi ka mahirapang sumagot dahil yan ay totoo. Pero, pag ikaw ay pumanig sa kasinungalingan, napakahirap niyang depensahan. Meron ka na nga isang interview doon sa SMN na yata yun, nakita ko. Sablay ang sagot mo. Mukhang pinull out na yata kagad yung interview na yan. Although may mga vlogger na nakapag-record yan, nakapag-download yan. Nung tanungin ka na pakiulit yung sinabi mo, ang sagot mo, sinabi ko na, di ba? Kasi ang hirap, di ba? Yung, lalo na kung may binabasa ka, pagkatapos pinaulit sa'yo, nawala yung binabasa mo. Ang hirap na ulitin, dahil nakalimutan mo na. Pero kung totoo sinasabi mo, kahit wala kang binabasa at ini-interview ka na nakapikit, kaya mong sagutin yan. So anyway, yun na nga. Meron naman sila. Dahil tingin ko naman, hindi rin nag-iisa si Maharlika dyan. Alam ko may mga supporter yan. Alam ko may mga taong behind Maharlika. Pero, sabi ko nga, hanggang kailan kayo tatagal sa ganyan? Ilang interview pa nga lang, sumasabit na. Mahirap yan, yung inyong pinagagawang kasinungalingan. Meron ba namang lady of the house? Kasi isa niya sa mga interview na, isa sa kanyang interview na nakita ko, na, interview ito ni Maharlika sa kanya, na nagkwento siya, na pumunta siya doon sa bahay nila PBBM, kasama si Tony Boy Florendo, at nakiwiwi siya, nagpunta daw siya ng banyo, at paglabas niya, nasa lubong niya raw si Lisa Araneta Marcos. At tinanong daw siya, who are you? Ang sagot daw niya, I'm with Tony Boy Florendo. Akalain mo bigla daw siya inalok, do you want? Grabe. Grabe. Anong klaseng lady of the house yun? Hindi man lang inalok ng drinks? Cocaine agad ang inalok sa'yo? Fantastic ang kwento mo. Isang edukadong tao, isang lawyer,
nakakita ng stranger doon sa kanyang bahay, biglang aalukin ka ng cocaine? Do you want? Oh my goodness. Masyadong out of this world. Masasabi ko, out of this world yung iyong imagination. Ikaw ba gumawa ng script na yan? Grabe. Sino ba nag-direct niyan? Sino gumawa ng script? Ikaw ba o si Maharlika? Katawa-tawa eh. I once had an opportunity meeting the lady, the first lady, long time ago sa airport ng Luwag kasi meron kaming maliit na project doon. Napakabait ni First Lady. I think hindi ko alam kung governor na or senator na si PBBM that time. Again, sasabihin ko sa inyo, I'm not a diehard, I'm not a supporter of PBBM. Talagang ako lang pro-constitution ako. Kung sino nakaupo, please, dapat suportahan natin. Mabalik ako doon sa kwento. I was with my colleagues, aking mga kasama sa office, aking mga kasama sa business. I once had an opportunity meeting the First Lady dahil may pinagawa sa aming isang maliit na proyekto doon sa Lawag Airport. Napaka-humble po, napaka-simpleng tao. Yun ang masasabi ko. Hindi ako nagkikwento ng ganito dahil gusto kong sumipsib. Gusto ko lang ano yung nalalaman ko, ano yung personal experience ko sa kanya. Very humble po siya. At hindi mo makikitaan ng senyales na sinasabi na addict. Oh my God. I don't think so. At anyway, napapalayo tayo. Babalikan ko yung paglabas ni Cathy. Ano nga ba yun? Binag. Cathy Binag. Unang-una, yung kanilang pinakatatago-tagong ebidensya na video, sirang-sira na sila doon. Kung meron man lang sanang merong konting semblance sa katotohanan yung kanilang nilabas na video, po pwedeng makatulong ang paglabas mo sa kanilang cause. Maaaring makatulong ka sa pagpapabagsak sa gobyerno kung may katotohanan ang lumabas na video tungkol doon sa paggamit paghit-hit ni PBBM kuno ng pulburon. Pero malayo eh. Talagang sabi ko nga masyadong pambata yung inyong ginawang ebidensya. Masyadong pambata ang inyong ginawang video. Katawa-tawa lang siya. Hindi na uubra yung mga ginagawa niyong panibagong istorya na naman. Wala nang maniniwala dyan. Napanood ko nga kagabi yung isang vlog ni Maharlika. Aba, galit na galit ang hitad. Galit na galit yung ali. Bakit daw binigyan pa ng pansin ng mga tao ng gobyerno yung away ng mag-inang si Yulo kesa doon sa kanilang expose na Cathy Binag. Hindi niyo magets? Wala nang naniniwala kasi sa inyo. Kasi yung pinakamamahal nyo, pinakatago-tago nyo, pinakareserba ninyong pambato ninyo na world premiere pulburon video, katawa-tawa. Ngayon maglalabas pa kayong panibagong tao na magsasabing gumagamit ng pulburon, gumagamit ng cocaine, yung mag-asawa, pati mga anak. Saan ka naman nakakita ng ganun na ang magulang ito-tolerate yung paggamit ng isasama pa sa paggamit ng cocaine yung mga bata? Masyadong OA eh. Masyado nang malayo sa katotohanan. Sirang-sira na nga kayo sa pulburon video, naglabas pa kayo ng
masyadong fantastic na kwento. Wala na mararating yan. Ang makukuha niya lang diyan mga kaso. Mga kababayan, maging tayo, discerning, maging mapag-observe, tingnan nating maigi yung pinagsasasabi ng mga tao. Huwag tayong masyadong mapagpapaniwala. At pag meron tayong hinalal na mga pinuno ng bayan, irespeto natin. Irespeto natin dahil binoto sila ng majority ng mga Pilipino. Pag meron tayong nakaupo, pwede natin i-criticize kung mali ang ginagawa. Pero, huwag tayo mag-imbento para siraan at para lang gumawa ng kwento at mawalan ng respeto ang mga tao. Para tanggalin natin ang suporta ng militar at suporta ng mga pulis. Hindi po ako diehard PBBM fan or PBBM supporter. Pero sabi ko nga, ako ay nagrerespeto sa mga taong bumoto sa kanya. Kaya nirerespeto ko ang mga taong iniluklok ng taong bayan. Antayin nating matapos ang kanyang term bago nating pilitin. Huwag nating piliting bumaba nang wala sa oras. Dahil walang maitutulong sa atin yan. Ang taong bayan din ang mahihirapan at magsasuffer pagka nangyari yan. At yung mga taong gustong umupo, sigurado ko, hindi rin maganda, lalong hindi maganda ang gagawin niyan dahil kinuha nila ng puwersahan ang pwesto dahil meron silang ibang motibo na mga personal. Yung ba ang gusto nyong maupo sa Malacanang? Yung mga taong may personal na motibo? Yung may mga pinoprotektahang personal na interest? Kaya nating matapos ang term ng presidente natin. Hindi ko sinasabing wag niyong i-criticize kung merong maling ginagawa. I-criticize natin pero nasa lugar. Gawin nating constructive criticism. So hanggang dyan na muna, ladies and gentlemen. Thank you so much for taking time out watching this video. At for those who have not yet subscribed, please do subscribe. And kindly hit the notification bell as well and the like button. And please do share this video sa ating mga kaibigan and family. Thank you so much.